So, hello everyone. Kamusta? Buhay pa, okay. Buti naman. So, kahapon, narinig natin kay Kuya Gabs na yung mga ina-idol daw natin o yung mga bagay na nakaka-attract sa atin is yun yung mga ginagaya natin or mini-mirror natin sa buhay natin. So, if ang role model nyo sa inyong buhay or yung mga, kung naa-attract kayo kung paano mabuhay si Jesus, of course, diba, we live or we try to live kung paano siya nabuhay. Or kung yung idol nyo naman ay ayokong magsalita. Or kung yung idol nyo naman siguro, ako na lang, para wala na ako ibang mo-point out na iba. Siguro katulad ko din kayo na na laging nag-iinarte, gano'n. Yun na lang. Pero ayon nga dun sa may gospel, makikilala mo yung isang tao by their fruits, no? Hindi naman magbubunga yung isang magandang puno ng pangit na bunga. Or yung pangit na puno, magbubunga ng magandang bunga. Nalito din ako, wait lang. Tama naman, no? So, yun. Pero hindi naman tayo puno. Kaya may choice tayo kung ano yung gusto nating maging bunga. No? Kung maganda ba or mabuti yung gusto nating maging bunga. Choice natin yun. So, yung gospel natin today ay kadugtong siya ng gospel natin kahapon. So, itong gospel na to, nangyari lang siya sa isang lugar at saka sa isang event. Ito yung during sa Sermon on the Mount ni Jesus. So during that time, si Jesus nagbibigay siya ng mga teachings tungkol sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. So iniisa-isa niya kung paano ba mamuhay ng tama. So sa gospel today, may binigay siyang dalawang example ni Jesus na isang tao. So yung unang sample niya is yung taong nakikinig daw ng turo. Tapos, pinapractice niya yung mga napapakinggan niya. Tapos, yung pangalawang tao naman is yung nakikinig lang, pero wala siyang ginagawa. Nakikinig lang siya. So, dun sa unang sample, di ba, yung nakikinig at nagpa-practice nung kanyang pinapakinggan ay matutulad daw sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, umulan man ng malakas, magkabahaman, humangin man ng malakas, hindi yun masisira. Kasi nakatayo siya sa ibabaw ng bato. So, alam ko naman nakaka-relate tayong lahat kasi nakatira tayo sa ibabaw ng bato. No, kahit na anong bagyo, di ba, nandiyan pa rin yung bahay natin. Pero imagine niyo kung yung bahay niyo nakatayo siya sa tabing dagat, tapos yung pundasyon doon is nandun lang sa may buhangin. Di ba kahit nga kayo pag tumapa kayo doon is lulubog na kayo. So, ganun siya hinalintulad. Doon daw yung pangalawa, no, yung nakikinig lang, pero hindi naman sinasabuhay. Parang yung bahay niya, tinayo doon sa may buhangin. So, while praying, no, doon talaga ako pinaka-na-struck. No, bakit hinalintulad ni Jesus yung tao sa pagtayo, yung uri ng tao sa pagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato at saka sa may buhanginan. So sabi ko, Lord, bakit? Parang, naguguluhan lang din ako. So and then, habang nagdadasal ako, narinig ko, ewan ko kung narinig ko ba talaga, sabi niya na, because I am the most solid foundation anyone can depend on me. Sa lahat naman ng napanood natin dun sa The Chosen, at saka yung mga naririnig natin na gospel, never kong narinig or never kong napanood na nahanapan si Jesus ng butas ng mga eskriba at saka ng mga pariseyo. Di ba minsan nga naa-amaze pa sila dun sa sinasabi niya na parang di nila matanggap na, ay oo nga, tama siya, nakakahiya naman. Yung parang gano'n, di ba? So, that time paano, yung mga scribes and yung mga Pharisees, sila yung mga, kumbaga nakapag-aral, yung mga marunong o yung magagaling ng panahon na yun. Pero naa-amaze pa rin sila sa mga teachings ni Jesus.
So, ganun ka-dependable yung mga teachings niya. Kung papakinggan mo lang at hindi mo gagawin, it's like you are missing the whole point of how to live life to the fullest. So, sayang naman, di ba? So, parang yung gospel kahapon, no? Are you going to listen and follow those people na wala namang napatunayan or wala naman kayong nakikitang magandang bunga? So, anong foundation ang mabibigay nila sa inyo? So, parang sa buhangin na mabilis gumuho at masira. But for me, no, habang binabasa ko yung gospel, medyo nahihirapan din ako kasi hirap akong makinig. So, nahihirapan akong pakinggan yung mga sinasabi sa akin ni Jesus. What more pa yung pagsunod sa Kanya. Hindi ko na nga siya marinig. Pag narinig ko pa siya, nahihirapan pa akong sundin yun. So, no. Naisip ko, no, how could I follow kung hindi rin naman kita naririnig or hindi rin naman kita maintindihan ng maayos? So, how could I experience your solid rock foundation kung in the first place, yun nga, I cannot hear you. Maybe kaya hindi ko siya naririnig kasi I choose not to. Or wala akong ginagawang effort paraan para marinig siya. So do you think na maririnig natin siya or maririnig ko siya kung nag-i-scroll lang ako sa Facebook or sa Instagram or sa TikTok? Gawain ko din talaga yan. Or kung naglalaro kayo, di ko alam kung naririnig nyo ba yung Diyos habang naglalaro kayo. So, my point is, kailangan natin magbigay ng effort para din marinig siya. No? Just like dun sa mga tao na umakyat pa ng bundok para lang marinig si Jesus, no? Para lang marinig yung sermon on the mount niya. No? So, ganun din na para marinig ko or natin si Jesus, kailangan natin mag-effort, extra effort ko pala. So, and then after natin marinig siya, ito na yung mas mahirap na part, no? Yung pagsunod. Struggle ko din talaga to, especially sa kung ano ba yung mga maliliit na bagay, yun pa yung mas nag-i-struggle ako. So, naalala ko nung elementary ako, may schedule kasi yung very strict kasi yung parents ko, especially yung papa ko. So, lahat ng bagay sa amin, may oras. So, pag uuwi ako ng umaga, so gusto ko maglaro sa labas. Pero yung oras nun is dapat matutulog muna ako ng tanghali. Tapos magme-merienda ng mga 3. Tapos after mag-merienda, dapat ubos yung merienda at walang tira. After mag-merienda, dun lang ako pwedeng lumabas at maglaro. Tapos dapat uuwi ako bago mag 6 p.m. or bago magdilim. Tapos may one time, hindi ako makatulog. Kasi larong-laro na ako. Excited na ako maglaro. Ganon. So habang natutulog yung papa ko, tumayo ako, tapos dahan-dahan akong lumabas. Tapos, yun, tumakas ako. Naalimpungatan ata siya, nagising siya. So pagkagising niya, wala ako. Nataranta siya, tapos sinanap niya ako sa labas. So kaysa makapaglaro ako, nahuli ako, pinauwi ako, napagalitan na ako, hindi pa ako nakapaglaro. So ganun katigas yung ulo ko, na hindi ako marunong sumunod. So, naisip ko lang na, yung tatay ko nga naririnig ko na ng personal, pero hindi ko pa din siya kayang sundin. Paano pa si Jesus na minsan nahihirapan akong marinig siya, at mahirap din minsan yung mga pinapagawa niya sa akin na hindi ko kaya. Pero no, yun. So, but the moral of the story para sa akin, mas makakapaglaro naman ako. Magagawa ko pa rin naman yung gusto ko, sana, nang walang aberya. Pero dahil, at hindi naman sana ako mapapagalitan, no? Kung marunong lang akong makinig at sumunod. So, kagaya ng mga sinasabi sa atin ni Jesus, no? He wants us to live our life to the fullest, nang walang aberya, at hindi tayo mapapahamak. Kaya nga siya laging nagbibigay ng mga teachings. So gusto niyang mabuhay ka ng masaya, tapos payapa, at hindi ka nang aapak ng ibang tao. No?
So to help you live your life to the fullest. So follow Jesus, the solid rock foundation of life. So guide question. So paano mo maririnig ng maayos yung mga sinasabi sa iyo ni Jesus?